Ang title ng share ko sa inyo is, Now is Your Breakthrough in Finances, Part 3. Okay? Jesus set us free from the curse of poverty. He redeemed us. Natubos tayo sa sumpa ng kahirapan. Ano ba itong sumpang ito? Ano itong curse na to? Ito ang sumpa ng kahirapan na sinabi ng Diyos kay Adan matapos nilang sumuway. Let me read it to you, Genesis 3, verses 17, 18, and 19. Sumpain ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay. Yan ang curse of poverty. Nagsimula ang kahirapan matapos lang magkasala ni Adan at ni Eva. Ang lupa ay sinumpa. At hindi na kaagad magbigay ng bunga ang lupa. Before the fall, bago magkasala sina Adan at sina Eva, it seems na bunga lang ng bunga ang mga puno at halaman. Parang there is something about the land na nakakapagbigay ito ng kakayanan sa puno na mag-produce ng bunga. Talagang abundance. After the fall, nag-iba na. Hindi na kaagad siya mamunga sa halip na yung mga punong nakakain, ang lumalabas na yung mga tinik, mga dawag, sumukal na, wala nang kaayusan. Pinaghirapan na ni Adan na makuha ang kanilang kakainin. Something that they didn't experience before. Kailangan na ng mabigat na paggawa bago makakain. Pati ang quality ng pagkain ay nag-iba. Kaya ang sabi doon, kakain ka ng tanim sa parang. It seems na dati, hindi sila kumakain noon. At talagang nagpapagod na sina Adan at sina Eva na dati hindi. Kaya sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay. So dati hindi ganon. Ito ang sumpa ng kahirapan na dumaloy na rin sa mga tao. Na dahil sa kasanayan ng mga tao, hindi natin nare-realize na sumpa pala yun. Curse pala yun. Kasi wala naman tayong comparison eh. Pinanganak na tayo sa lupang sinumpa. Hindi natin naranasan ni Adan at ni Eva na mamuhay sa paraiso na walang sumpa. Na kung saan pag gusto mo siguro, hindi ko alam siguro pagsasabihin ni Adan, parang gusto ko ngayon ng pakuan. Namaya oops, lumabas ng pakuan. Parang gusto ko ngayon ng mangga. Oops, hindi yan. Gusto ko Indian. Oops, para siguro ang lupa, ang bilis mag-produce ng bunga. Walang pagod, hindi nagpapawis. So, after the fall, wala, hindi na ganon. Pero this is the good news. Ang good news, pinalaya tayo ni Jesus sa sumpang ito. At paano ginawa yun ng Panginoong Jesus? 2 Corinthians 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes, He became poor, that you, through His poverty, might become rich. 2,000 years ago, dumating ang Panginoong Jesus, dumating ang Messiah as a poor Messiah. Namuhay si Jesus na mahirap. Lalo na kung i-compare sa dati niyang katatayuan. Yung katatayuang iniwan niya sa langit. Kaya naman ang sabi dito, that though He was rich, hindi natin naunawaan yung ibig sabihin, that though He was rich, grabing wealth yun. Dahil yun ay kayamanan ng kanyang glory. That though He was rich, yet for your sakes, He became poor. Paano ba naging poor si Jesus? Di katulad din ni Adan. Sabi ng Genesis 3:19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay.
Nagpagod din si Jesus. Nagtrabaho si Jesus to support himself and his family. Jesus was a carpenter or maker of stones. Basta siya skilled worker siya. At siya'y nagpapawis katulad ni Adan. Adam was rich, but he became poor also. Pero ang paghihirap ni Adan ay dapat lang kasi siya ang dahilan. Dapat lang mangyari. Iyon ay consequence ng kanyang pagsuway. Kaiba sa dinaan ng paghihirap ni Jesus. Yun ay hindi dahil sa kanya. Hindi siya ang dahilan. Wala siyang nilabag na kautusan. Hindi yun dapat mangyari sa kanya. Pero bakit niya ginawa yon? Kung kay Adan, siya ay nagpakahirap o namuhay ng mahirap dahil sa kanya, si Jesus namuhay ng mahirap dahil sa atin. That's the difference. Bakit? That though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you, through his poverty, might become rich. May purpose ang pagdating ng Panginoong Hesus dito bilang mahirap. Hindi yon basta nangyari lang. Hindi siya basta sinilang sa sabsaban dahil, ang sabi doon, wala na daw space sa inn. Wala na silang mapuntahan. May pangbayad. Wala na lamang available. Ibig sabihin talaga na si Jesus ay namuhay na mahirap by choice because may purpose. So that you, through his poverty, might become rich. Pag-usapan natin yan. Bakit ba tayo yayaman sa kahirapan ni Jesus? Why would we be rich through his poverty? Ganito kasi yon. Kung ang paraan ng pagbabayad sa ating sakit at karamdaman ay sa pamamagitan ng mga latay na tinamo ng Panginoong Hesus, di ba? For by stripes we are healed. Kaya kapag tayo ay nagpapapray, yun ang sinasabi natin, yun ang aking dinideclare, Jesus, sa latay na tinamo mo sa Panginoong Hesus, itong sakit at karamdaman ito ay magaling na. Now, receive your healing. Bakit ko sinasabi yon? Kasi meron ng provision para sa healing. Mananampalataya na lang. Yung nagpe-pray at yung natanggap. Iba pagdating sa kasaganaan. Hindi by the stripes of Jesus you are wealthy. Sa kasaganaan ay ito. Ang paraan ng pagbabayad ni Jesus ng ating kahirapan ay sa pamamagitan ng pamumuhay niya bilang mahirap. Ito ang paraan upang alisan ng karapatan ang sumpa ng kahirapan na tumigil sa iyong buhay. So kapag ikaw ay dumadanas ng medyo nahihirapan ka sa buhay, meron ng provision, meron kang magagamit na salita. Katulad ng paggamit ng by the stripes of Jesus we are healed, gayon din ang gagamitin mo. Hindi ko tinatanggap ng sitwasyong ito. Binayadan na ito ng Panginoong Hesus. Ayaw kong sayangin ang pagpunta ng Panginoong Hesus dito bilang mahirap. Pwede siyang dumating na mayaman at ako ay maliligtas pa rin. Pero pinili niyan dumating na mahirap sapagkat yun ang kabayaran sa aking paghihirap. Hindi mo ngayon tatanggapin. I-resist mo yon. Why? Kasi yun ay kasamahan ng sumpa. Sumpa na akala natin normal lang dahil wala tayong pagkukumparahan. Akala natin ay talagang ganon. May provision na para maranasan ang buhay na masagana. We just have to believe and claim na that though he was rich, yet for our sakes he became poor, so that we, through his poverty, might become rich. Alam mo, dahil dito, sa ginawa ng Panginoong Hesus na ito, oo nga, at ang sumpa ng kahirapan is still in this land. We are still living in a cursed world. Pero we can resist. Pwede nating hindi tanggapin. Wala nang right na kumapit sa atin ang sumpa ng kahirapan. Kung noon, because of the curse, everything you touch fails. Yung bang, lahat na hawakan ko, ipalpak. O kaya, everything you touch takes too long or too much effort bago mag-prosper. Ano ba yan? Tagal ko ng pinaghihirapan to. 10 taon na, hindi pa ako naangat. It takes too long. Alam mo ba yon? Yun ay sumpa ng kahirapan. Sa pawis ng iyong mukha, ikaw ay kakain. It takes too long. Now, not anymore. Pwede mo sabihin, hindi ko tinatanggap to. Binayadan na ito ng Panginoong Hesus ko.
Siya ay nung dumating dito, ay namuhay na nga siya ng mahirap. Para ako'y wag nang mamuhay ng mahirap at matanggap ko ang kasaganaan. Kaya naman, it's different. Now, everything you touch prospers. Lahat na hawakan mo, pagpapalain ng Diyos. Nag-message sa akin si Angel Kiring. Nasa stage siya, ano? Ito ang kanyang kwento. Pastor, may time po ba kayo? Oh, yeah, oh. Kasi gusto ko pong magkwento, mag-testify. Oh, sige, ano yun? Alam mo, pag ganon, sasabog eh. Alam mo yung may natanggap kang blessing na gusto mong may mapagkwentuhan? Yung gawin, hindi na ba dito? Gusto ko may Yun. At ito palang istorya. Si Angel ay nagpunta doon kasi in-sponsor siya ng isang hotel para mag-work. Yung parang student something, student visa. Ewan ko ba yun kung anong tawag doon. Pero natapos na yon. So, na-extend naman ang kanyang visa. So, nag-work na siya sa iba. Alam mo yung si Angel ay talagang may mission doon eh. Double job siya. Double job. Nagtatrabaho siya doon sa parang barista siya yung sa yung gelato. Alam niyo yung gelato? Oh, pare-pareho natin hindi alam, pero ayos na yan. Parang ice cream yata yan. No? Okay. Anyway, and then nagtatrabaho pa siya doon sa isang store. 12 hours siya nagtatrabaho. Mahal na mahal niya si Renzi eh. Narito ba si Renzi? Yung kapatid. Okay, anyway. Anong nangyari? Nag-post po ako sa Facebook. Anong pinost mo? Sabi ko, thank you for the promotion. Pastor, wala naman eh. Yung bang wala lang, gusto ko lang mag-post. Tapos, ang dami po nag-congratulate. Nahihiya naman po ako, hindi po ako makasagot. Ang dami na po nag-congratulate. Anong ginawa mo? Inalis ko po yung post. Pero nanampalataya siya. Ito po, wala pa po akong 1 month no sa pinagtatrabahuhan ko. Kinausap na po ako ng aking boss. Ang boss ko po ay Hudyo. Ginawa po niya akong manager ng, ano man tawag doon sa restaurant na yun? Parang siguro coffee shop or whatever. May mga pastries din eh. Ginawa na po akong manager. Ay, ilan ba tao doon? 10 po. Ano ngayon? Kasi po, ang dami nang nauna sa akin. Ako po'y bagong-bago lang. Mga 3 linggo pa lang po ako nagtatrabaho. Tapos, yun po kasing may-ari noong restaurant na yon. Tapos, yung isa ko pang pinagtatrabahuhan, magkapatid. Kinausap na po nung kapatid yung isa, nakukuhanin ako doon. Anong ibig sabihin? Hindi na po ako double job, yung regular na lang po. Tapos, inoferan po ako ng kaganda-gandang offer. Talaga? Bukod pa po doon, binibigyan po ako ng sasakyan, binibigyan po ako ng bahay na malapit, doon lang. At lahat daw pong kailangan ko ibibigay. Talaga? Nakakatuwa naman. Alam niyo, Pastor, talaga sasabog siya sa sa joy. Kasi po, ang bilis-bilis po ng promotion. Ang bilis-bilis po. At yun pong mga kasamahan ko doon, hindi ko nga po alam kung paano ko haharapin kasi ang tatagal na nila, hindi po sila napopromote. Ako po ang napromote. Praise God. Palapakan mo natin sila. Para naman nag-iintay pa kayo ng kwento pagkakahaba-haba na eh. Okay. Alam nyo, everything you touch prospers. Hindi yung everything you touch will take too long or too much effort to prosper. Sabi ng isa, ang aking likod na, balik na, kat. Ang aking mga pagod na pagod. Paano nga, hindi mo alam ito. Kailangan mong i-claim kung ano ang binigay ng Diyos sa'yo. Huwag kang mamuhay kung paano namumuhay ang mga kapitbahay mo, kung sino. No, iba ka. Ikaw tumanggap ng pangako. Yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoong Hesus, wala silang karapatan sa pangako ng Diyos kasi hindi pa sila anak. Pero ikaw na tumanggap sa Panginoong Hesus, anak ka na ng Diyos Ama.
may karapatan sa mga pangako, panampalatayanan mo. Kung hindi pa ito nararanasan, baka may mga biblical principles of prosperity ka na nilalabag. Kaya ito'y series eh. Hindi naman may ituro sa isang pagtuturo lang to. Kaya yung mga nagdaan natin, may sinabi ako doong some biblical principles, sinabi ko rin yung purpose ng wealth, At yung kahuli-hulihan ko sinabi yata, bago mag-Valentine, yung ang principle of prosperity that everybody knows, but most of the time ay nai-ignore, is the principle of hard work or work. Alam mo si Angel, hardworking si Angel. Talaga namang gustong-gustong mag-work. Sabi niya, gusto ko pong makatulong sa aking pamilya. Nakakatuwa mga ganyang bata, Yung ang iniisip yung family nila, Parang yung mga anak niyo, di ba? O kayo, mga bata, di ba? Kayo ganun din. Iniisip niyo yung kapakanan ng pamilya, kaya yung cellphone gusto mong i-upgrade. Inay, ang aking pong cellphone, luma na. May bago na pong iPhone 12. 12 na nga ba ang bago ngayon? Di ko na alam yung mga Pero si Angel ay very hardworking. Which, kaya ako sinasabi ay ito. Kailangan meron kang tinatouch. Everything you touch prospers. Ay anong ipaprosper ni Lord kung wala kang ginagawa? Di ba? The principle of prosperity. Kung noon, kahit mag-hard work ay wala pa rin, ngayon, everything you touch prospers, kaya dapat may itouch. Or, baka naman, for a very long time, hindi ka tither. Start being faithful in your tithes. Dahil principle yan ng prosperity. At maaaring sabi mo noon, ay lusot na, wala man nangyayari sa akin. May panahon yan na kung kailan kikilo si devourer. Wag mong isipin niya, hindi ako nag-tithes, lusot na ako, walang nawala sa akin. May panahon yan, hindi yan nakilo sa panahon mo. Kaya don't put yourself under curse. Or maybe, tither ka nga, pero iba naman ang testimony na naka-attach sa offerings mo. Anong ibig sabihin? Balkan ninyo yung iba nating itinuro ko sa inyo, kailangan kapag kayo nagdadala sa Panginoon, ang puso mo ay ayos. Nagbibigay ka dahil mahal mo ang Diyos. Hindi yung nagbibigay ka na kung ano-ano mga iniisip mo, mga tamang duda, mga tanong-tanong, nagbibigay na galit sa asawa. Kailangan hindi ganon. So hindi ko naman niya sinasabi para magkaroon ka ng excuse na huwag magbigay. It means ayusin mo ang iyong puso't damdamin para kapag ikaw ay nagkaloob, nakakapit doon ang pasasalamat at ang pag-ibig sa Diyos. Yon ang tatanggapin ng Diyos na testimony o tatanggapin ng Diyos na tithes. Kaya it's not enough na ikinagta-tithes. Kailangan ayos ang kasama o naka-attach diyang testimony. Amen ba? Okay. Now, balkan na lang ninyo yung iba ko pang mga naituro about biblical principles. Dahil ngayon, ay meron tayong pag-uusapan na could be the reason kung bakit medyo hindi pa nakakaranas ng kasagaraang yan. Ano yon? Baka kasi kahit pinalaya na ikaw sa sumpa ng kahirapan, ay nakakapit pa rin ito sa iyong isipan. Maaaring wala na, pero nasa iyong subconscious, nasa iyong ugali, nasa iyong mindset. Itong sabi ng 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Anong ibig sabihin? Ang gusto ko ay kayo'y maging masagana, maging malakas ang katawan, kasabay ng pagsagana ng inyong kaluluwa, meaning ng inyong damdamin, ng inyong isipan. Anong ibig sabihin ng verse na to? You will only be as rich as your soul is. Ang iyong pagyaman ay kasabay lamang ng pagyaman ng iyong damdamit isipan. That is what true riches is all about.
Yang people struggle financially not because of their income, but because of their mind. Poverty is deeply embedded in their minds. Tingnan ninyo, ibig ko sabihin dito. Noong sinabihan ni Moses ang mga Israelita na siya ay nandoon upang iligtas sila sa pagpapahirap ng mga Egyptians, because at that time, ang mga Israelita ay nasa Egypt at sila ay alipin doon. Alipin, pinagagawa ng walang sweldo. At sinabi ni Moses, sinugo ko ng Diyos para iligtas kayo. Alam nyo, walang excited sa Israelita. Wala. Alam nyo kung bakit? Let me read it to you. Exodus 6 verse 6 hanggang 9. Therefore, say to the children of Israel, I am the Lord. I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. I will rescue you from their bondage. And I will redeem you with an outstretched arm and with great judgments. Totoo naman to eh. Talagang nung iniligtas ng Diyos ang Israel, nagpakita ang Diyos ng kamangha-mangha mga bagay. Ay, talagang iba't iba yung sumpang dumating sa mga Egyptian para payagan lamang ang mga Israelitang makaalis ng Egypt. Ang hindi ko malimutan doon ay nung nagpadala ng palaka. Ay, paggising mo, may palaka diyan, may palaka ganyan. Kaya sabi ng mga Egyptian, sige, paalisin na nga yung mga yan. Let me read to you verse 8. And I will bring you into the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. Wow! Sila yaalsin kasi merong pagdadalhan. Lupa na pinangako sa kanilang mga ninuno. And I will give it to you as a heritage. I am the Lord. Verse 9. So Moses spoke thus to the children of Israel, but they did not heed Moses. Sinabi ni Moses yan sa mga Israelita, pero hindi sila nakinig. Why? This is the answer. Because of the anguish of spirit and cruel bondage. Ano ibig sabihin yan? Masyado nang na-oppress sila ng bondage of slavery that they don't even know what being free is all about. Masyado ang kanilang espiritu ay masyado nang napipilan. Hindi na nila alam ang idea ng kalayaan. Naalala ko, merong istorya noong binigyan ng kalayaan ang mga itim sa Amerika. Kasi noon sila yung mga alipin, slaves. Hindi sila pwedeng makaboto. Wala silang right to own property. Yun yung pangalan nila, kinukuha nila sa pangalan ng kanilang amo. Let's say ang pangalan ko ay Ito Smith. At meron akong alipin na black, ang pangalan niya, Smith's Nigger. Walang pangalan, possession ko siya. At alam mo, nung sila'y binigyan ng kalayaan, they don't even know how to respond to freedom. Di nila alam. Kasi for a very long time, namumuhay silang alipin. Ayaw ngang umalis doon sa bahay. You are free. Ay, wala ko kaming pupuntahan eh. Alam mo, ito ang nangyari sa mga Israelita. Pinalaya, pero hindi sila masaya. Kasi lahat sila ay isinilang na alipin. Wala pa sa kanilang nakakaranas mabuhay ng malaya. 430 years na silang alipin ng Egyptians. Wala silang alam na ibang way of life. At dahil nasanay na silang alipin, hindi na nila matanggap sa kanilang isipan kung ano ang freedom. Di nila alam mag-respond sa balitang, ilalaya na kayo. Sabi niya, ano ka mo? Magkakaroon na kayo ng freedom. Ha? Ano yun? Di nila alam. Kasi sa kanilang mindset, ganito na ako. Ito na ang buhay namin. Sanay na ako dito. Ang kanilang identity ay nahubog ng pagiging alipin. Distorted na ang tingin nila sa kanilang sarili sa tagal na nakatali sa kahirapan. Hindi ko nga alam kung kami aangat pa. Sanay na akong mamuhay ng laging kulang. Ang namumuhay sa ilalim ng sumpa ng kahirapan ay namumuhay ng may kaisipang mahirap o sa English, poverty mentality. Maraming Kristiano'y pinalaya, pero ang isipan ay hindi pa rin malaya. Sabi ng Panginoon, ako'y naging mahirap upang ikaw ay maging mayaman.
Pero ang kanilang isipan, hindi talaga magtama doon sa pangako ng Diyos para silang mga pinalayang mga black na hindi nila alam kung paano kumilos na malaya. Kaya matapos na sila'y palayain ng Diyos sa pag-alipin ng Egypt, at sila'y naglalakbay na patungo sa Promised Land, remember, sila'y pinalaya kasi meron silang pupuntahang maganda. It's called Promised Land, the land of Canaan, where milk is flowing, milk and honey. Now, ito ang nangyayari. Habang sila'y naglalakbay, tuwing sila'y dadaan sa pagsubok, laging gustong bumalik sa Egypt. Tuwing mayroong dadaan ng problema, laging ang isipan, tayo na bumalik sa Egypt. Bakit? Wala silang alam na buhay, kundi pagiging alipin. Sa halip na enjoy ang kalayaan at isipin ang mga magandang mangyayari, pagdating sa Promised Land, flowing with milk and honey, magkakaroon ako doon ng aking garden, tataniman ko, meron ako sarili doon. No. Lagi silang, tayo na sa Egypt. Balik na tayo, may problema. Ito yung nangyari noong sila na wala na sila ng pagkain. Naku, nagalit na kay Moses. Moses, kami ba sinama mo para mamatay lamang dito sa ilang? Yan na. Ibalik mo na kami sa Egypt. Gusto namin bumalik. Noong nakita ng mga Israelita ang mga higante sa Promised Land, nag-iyakan, ibalik mo na kami sa Egypt. Kami ba dinala mo dito para mamatay lamang? Lagi pang mas gusto nilang mamuhay sa kahirapan na laging kulang kaysa manampalataya at i-enjoy ang Promised Land flowing with milk and honey. Now, this is my point. Ang taong may poverty mentality ay katulad nila. Pinalaya pero hindi alam kung paano kumilos ng may kalayaan. Ang taong may poverty mentality, makikita mo on the way he speaks and the way he carry himself. Halatang-halata mo yan. Paano mo makikita? Yan taong yan ay takot, laging takot, maghirap. It doesn't necessarily siya hirap. Pero ano man ang katatayuan niya sa buhay, lagi siyang may takot na maghirap. Ang sumpa ng kahirapan ay hindi lang pamumuhay ng mahirap, kundi pamumuhay sa takot na maghirap. Maaaring hindi siya mahirap, pero namumuhay na takot, siya ay may poverty mentality. There is a pastor's wife. Pastor's wife, ha? Na pinili pa niya, naiwan ang kanyang asawa na nagpapastor dito sa Pilipinas, iwan ang kanyang anak. At pinili pa niya magtrabaho sa ibang bansa dahil sa takot na maghirap. Hindi sila mahirap. Takot siyang maghirap. Nagawa ko na ang aking magagawang payo, hindi lang ako. Pero ang tindi ng kapit ng poverty mentality. Hindi na niya naranasan ang kilos ng Diyos kung papaano niya pagpapalain ang kanyang mga anak. Ang tagal na. Lumaki na ang anak. Mas pinili pa niyang magtrabaho sa ibang bansa. Bakit? Sa takot maghirap. Lagi ko sinasabi, hindi naman laging ibang bansa ang sagot sa kahirapan. Ang sagot sa kahirapan ay ang Panginoong Hesus. Kaya kahit nasaan ka, kita mo naman yan, pamilya yan, galing Macau yan, sina Sinen, sina Indang, sina Chef, sina Ems. Saan yumaman? Dito. Wala sa lugar yan. Yan nasa Diyos. Kung alam mo kung sino ang Diyos mo, at alam mo ang pangako niya, at alam mo kung paano mag-intay sa Kanya, humanda ka. Ang may poverty mentality, takot, maghirap. The curse of poverty ay sobrang dikit sa katawan ng Israelita na kahit lumaya na sila sa paghihirap, hindi pa rin sila makalaya sa takot na maghirap. Kumikilos pa rin alipin kahit malaya na para mga Kristiyano. Kumikilos pa rin ulila, gayong meron namang Ama sa langit. Kumikilos sa takot
na kahit pagpalain ng Diyos ay nagwo-worry na baka daw wala ng kasunod. Kainaman na. Ako'y may mga anak. Marami yon. 2. Kaya pag ako'y nagpapayo sa mga nagpapakasal, lagi ko sasabihin, huwag kayong matakot sa maraming anak, ha? Kayo'y mag-anak ng marami. Lagi kong pinapayo yon. Bakit? Ay sabihin mo ang reason kung bakit ayaw mo ng marami. Pag sinabi sa akin, ay baka hindi mo pag-aral, takot. Eh baka hindi mabigyan ng future, takot. Alisin mo ang takot. Anong gusto mo? 12 ho. Para mga Kristiyano, kumikilos sa takot na kahit pagpalain ng Diyos, kita naman yung pinagpala siya, ay takot pa rin, baka daw wala ng kasunod. I remember noong ang mga Israelita ay nagugutom, humingi sila ng pagkain, ang Diyos nagbigay ng, anong binigay ng Diyos? Oh yes, mana. At yun ay nililimot nila. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ng Panginoon Diyos, okay, kunin lang ninyong inyong kakainin sa araw. Huwag na kayong kukuha para sa sunod na mga araw. Kasi meron uli akong ibibigay. Alam mo, ang mga Israelita, na may poverty mentality, pinalaya pero ang isipan ay hindi pa rin nalaya. Alam mo ang ginawa? Nilimot pa rin para sa kinabukasan. Ganyan kasi ang mga takot. Akala mo wala nang susunod. Akala mo pag ang Diyos ay nagbigay, yun na yun. Katulad ng mga Israelita, nilimot pa rin. Bakit? Ay maganda na para sa bukas meron tayong maisangag at saka sa Wednesday meron tayo. Alam mo nangyari? Yung kanilang inipon para sa mga susunod na mga araw, nagkauod. Kasi tinuturuan sila ng Diyos, umasa kayo sa akin sa araw-araw. Hindi sila makapanampalataya na may kasunod uli. Kaya tuwing ako'y magdededicate, masasakyan yan, mamotor yan, maano man, lagi sinasabi ko, Lord, ito'y simula lamang sa mga sunod-sunod na mas magagandang pang darating. Dinidiin ko yon. To those of you na mga nagpa-dedicate ng sasakyan, maririnig niyo ko lagi sasabihin, ito po ay simula lamang. Pag may nagpa-dedicate ng motor, sabi ko, Lord, ang sunod dito, 4 na gulong. Ay nililiwanag ko ngayon kasi minsan ang isip nila ay mga reserva daw yung gulong at nakalagay lang din eh. Nililiwanag ko na, kotse, SUV. Pag nagpa-dedicate ay kotse, Lord, ang susunod dito, SUV. Pag nagpa-dedicate SUV, Lord, ang susunod dito. Nahihirapan ako. Bakit? Kasi kilala ko ang Diyos ko. Ang Diyos natin, kapag yan ay nagbigay, nilalampasan niya yung una niyang binigyan ng mas maganda sa susunod. Alam mo yung may poverty mentality, yung hindi pa rin nakakalaya sa kahirapan, gayong pinalaya na ng Diyos, yung takot na mabawasan. Kaya minsan yan ay mga miser. Alam niyo yung miser? Yan ay sobrang tipid at kuripot. At dahil matipid sa sarili, nakaw, matipid din yan sa kasama. Naalala ko yung kain na kayo. May kanin dyan. Tsaka merong pansit. Kain na kayo. Ay, ba't walang pang-ulam? May mga karne na yung pansit. Kunin mo na diyan yan. Yan sama-sama na. Ay, magaling naman yung kanin na iyong hiniwala. Kung sinama mo pa sa pansit, di talagang isang... Hindi pwede si Atoy sa gayang mga kainan niyang mga gayang. Turuan mo ng prinsipyo ng kasaganaan, like what? Giving. Ang giving, prinsipyo ng kasaganaan niya. Walang masaganang hindi giver. Kahit ikay mayaman tapos hindi ka giver, hindi ka masagana sa standard ng Diyos. Turuan mo yan ng tithes and offering. Turuan mo yan ng first fruit. Turuan mo yan ng sowing and reaping. At hirap na hirap yan makasunod. Bakit? Takot. Baka mabawasan. Sigurista daw siya. Dito na ako sa hawak ko, kita ko ito. Takot na mabawasan kung ano mang meron siya.
Ang Christian na lumaya sa sumpa ng kahirapan ay mas naniniwala sa pangako ng Diyos kaysa sa hawak niya. Kaya yan pag sinabi ng Diyos magtanim ka, mas naniniwala siya sa pangako kaysa sa hawak niya. Ay naku, ito gagamit. Ay hindi Lord, mas tunay ang pangako mo kaysa sa hawak kong ito. Si Direk Pau, isang linggo, nag-message siya sa akin. Sabi niya, Ninong, very liberating yung mensahe mo. Last Sunday, actually, 3 Sundays ago na to, kaya ang sabi niya last Sunday. Sabi ko, alin ba exactly sa sinabi ko ang nagpalaya sa iyo dahil liberating di ba? Yun pong sinabi ninyo na ang kalooban ng Diyos ay may sapat at labis pa. Hindi kalooban ng Diyos yung sapat. Ang kalooban ng Diyos ay sapat at may labis, malaking labis. At siya'y masaya kasi alam niya ang purpose ng wealth. Ang purpose ng wealth is for God's kingdom. Kaya ikaw ay dapat concerned sa concerns ng Diyos. And to abound in good works. Yan ang purpose ng wealth. Hindi magmalaki, hindi kuhanan mo ng importansya mo ang wealth na para bagang ang wealth ay extension ng iyong personality. No, hindi yun ang purpose ng wealth. Pero higit doon, alam ni Pau how to receive wealth. Kaya alam mo ang ginawa niya? Siya'y nagbibigay ng post-dated checks sa churches. Ay may pambigay po ba? Wala nga, kaya nga post-dated. By faith. Hindi siya takot mabawasan. Ano bang babawasin? Pati nga pantanim may pinapanampalatayanan pa. Alam ng Christian na lumaya sa sumpa ng kahirapan na pag siya'y nag-decide magtanim, hindi siya mababawasan. Sa halip, pagkakalooban pa siya ng Diyos ng pangtanim. 2 Corinthians 9 verse 10, Now may He who supplies seed to the sower and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Maaring meron kayong makikilala, ay bakit yun? Hindi naman yun Kristiyano, hindi nagtatouch, hindi nag-aano. Ay bakit ayos ang buhay? Ay tingnan mo sa tagalan. Gawin mo ang iyo, gawin mo ang prinsipyo ng Diyos. Kasi yan ay wala sa una Ay nakauna nga. Ay tingnan mo naman sa pahuli. Bang! Anong nangyari doon? Wala. Ibang kumilos kapag pinapaboran. Ang may poverty mentality ay hindi kayang gawin ito kasi nakafocus siya sa kanyang kawalaan. Nakafocus siya sa kanyang lack. Hindi siya nakafocus sa supply. He who supplies seed to the sower and bread for food. Hindi siya nakafocus sa supplier. Nakafocus siya sa wala akong seed, wala akong bread. No. Focus on the He who supplies. Amen? Gusto mang maging concerned sa concerns ni God, hindi niya magawa kasi overwhelmed siya ng fear of lack. Ang taong may poverty mentality, halata on the way he speaks and carry himself. Yung mga taong yan ay palaasa. Gusto laging magpalibre. Siyempre, wala na dito noon. Wala na. Alam mo dito sa Pilipinas, yung mga nagbe-birthday, kawawa. Kat. Bakit? Silang nagagastusan. Alam mo sa ibang bansa, pag siyang may birthday, hindi siya gagastos. Yung mga tao nag-chip in para sa kanilang kakainin at yung may birthday hindi gagastos. Ay dito pagka may birthday sasabihin malambot na yan, pinapalambot mo diyan. Ito na yun. Ayun ang mga bate, yun ay happy birthday. Alam mo ang sagot? Ay, sa lambot ay nalusaw na. Ay, nape-pressure naman Alam mo ang may poverty mentality, halatang-halata mo on the way he speaks and the way he carry himself. Mahilig yang manghingi. Kaya, long time ago na ito, hindi ko na pinapayagan ang nagkakaroling.
Matagal na, nasa maliit pang church. Magkakaroling po kami para sa uniform po ng sayaw. Alam, wag na kayo sumayaw. Bakit po? Di ka po ba Spirit of Christmas? Yeah, Spirit of Christmas, mali lang spirit. Itong gawin nyo ha, magkaroling kayo, pero kayo ang magdala ng regalo ha, sa inyong kakantahan. Ha? Oo. Kakantahan mo, ang Pasko ay sumapit. Ito ho ang regalo namin. Magugulat yung kinakaroling mo. Kaya marami sa kinakantahan, ayaw na magbukas ng pinto eh. Pero iba kayo ay blessing bringer. Okay. Simula noon, wala nang nagkaroling. Ang iniisip ng mga taong yan at ang sinasabi ay laging kulang. Limbawa, nakabili ng motor, papansinin mo, ba, ayos ang motor mo ah. Alam mo ang sagot? Oo nga, pero kasi hindi pa ako maka-afford ng kotse kaya motor lang. Labo mo naman. Hindi ko matinatanong eh. Nasabi ko, ayos ang motor mo. Alam mo, sagot mo, hindi pa ako makabili ng kotse. Ang labo mo. Alam mo kung bakit ganyan kang sumagot? Kasi meron kang spirit of poverty. May poverty mentality ka. Sa halip na i-appreciate mo kung anong meron ka, ang mapapansin mo kung anong wala ka. O saan ka nakatira? May hinuhulugan akong bahay diyan sa Kilib. Hindi ko naman tinatanong ko hinuhulugan mo eh. Tinatanong ko kung saan ka nakatira. Bakit ang iyong sagot laging merong lack? Did you get me? Pinalaya ka na sa sumpa ng kahirapan. Ngayon pa lang, maging masagana ka na sa isip. Oy, kumusta? Ari, nagpapagawa ng maliit na kusina. Dahil ididikit ko din sa maliit na bahay. Para naman nagtama ring maliit namin din ng salas. Ikaw nga ay magsimula ng mag-isip na masagana. Maging masaya ka kung ano meron ka at huwag mo sabihin maliit. Sabihin mo, ay kumusta? Kami yung nagsisimula ng maliit na negosyo. Hindi ko naman tinatanong kung anong size eh. Alisin mo nga sa isip mo yan. Pagkikilos ka, kahit ang iyong negosyo, ay buy and sell ng asin. Kumilos ka na ikaw ay asindero. Kumusta? Ubos ang paninda, tunaw lahat. Pinalaya ka na sa sumpa ng kahirapan, huwag kang kumilos na mahirap. Dahil kung anong isip mo, kung anong kilos mo, yun ang namamagnet mo. Kung anong iniimig mo, nagiging ganun ka. Kung naniniwala kang pinalaya ka sa poverty, hindi ka kikilos sa nakasanayang kulang, kundi magtitiwala ka that God will supply all your needs. Ang jumper sa kuryente ay poverty mentality. Baka yung mga metrong may jumper. Alam niyo yan? Yung palukso-lukso. Yung hindi nagbabayad ng tamang kuryente. Yung poverty mentality. Yung mga na-connecta illegal connection sa tubig. Ayan ay poverty mentality. Alam mo ba sinasabi mo? Ang sinasabi mo, hindi ka kayang bigyan ng Diyos mo ng kuryente at ng tubig. Yun ang sinasabi mo. Pinalaya ka nga ng Diyos sa kahirapan. Siya'y naging mahirap para maging mayaman. Pagkatapos, ang paniwala mo, kuryente hindi maibigay sa'yo. Tubig hindi maibigay sa'yo. Ibig mo ba sabihin, hindi ito kayang ibigay ng Diyos, kaya nanakawin na lang? Yun ba yun? No wonder, hindi makakilos ang pagpapala. Kasi mali ang tingin mo sa Diyos.
Bakit ang magnanakaw ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Let me read to you dalawang verses to, 1 Corinthians 6 verse 9 and 10. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites. Verse 10, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, pati magbabarek, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Bakit? Bakit napasama dyan yung thieves? Kasi ang nagnanakaw ay hindi umaasa sa Diyos. Kahit yan yung maliliit ng mga nakaw-nakaw, yung may nakita kang ballpen, akin. Ba't mo kinuha? Wala man may-ari eh. Hindi rin naman iyo eh. Mali mong balkan pa doon. Alam mo yung mga little things na gano'n? It speaks of your character. Eh, kung yung ballpen hindi iyo, kaya mong kunin, di lalo na yung higit sa ballpen. Are you there? At hindi daw yan papasok, hindi daw yan magmamana ng kaharian ng Diyos. Huwag laging pagtangkaang iuwi ang natirang pagkain sa handaan. Aray, hindi ko malaman kung sasama ko eh. O sige, ilag, ha? Pagtatamaan ka, kaunting ilag na lang. Bakit, pastor, bakit? Paliwanag mo nga sa akin, para naman ikaw eh. Okay, ito ha. Tayo, Chef Anton, tayo. Tayo. Harap sa kanila. Wag kang uupo ha. Gagamitin kita ngayong example. Napapansin ko pag ginagawa kong example, nagpapadala ng pang-ulam sa amin. Poverty mentality. Yang si Chef Anton, napansin ka ninyo sa anumang handaan na yan ay nagbalot? Yung kamali-mali daw? Yung may dalang plastic? Napansin niyo si Chef Anton? Sagutin niyo ako. Bakit? Kasi mayaman siya sa pagkain. Isang sabi mo nga laman yan, in 2 hours, luto. Pero hindi di-deliver, luto lang. Thank you very much. Okay. So meron ako pinakita sa inyo. Iba palang kumilos ang mayaman. Iba pala. Sandali ha, aayusin ko ito. Baka ito humaba ang pulong pagkatapos sa service. Don't get me wrong. Hindi masama ang mag-take home ng food after handaan, lalo na't kailangan mo ng food. Hindi masama ha? Hindi kasalanan. At kung sadya namang ibinibigay ng host, dahil yung mga host, yung mga gracious host, ay talagang pinaghahanda ng pabalot. O nakapunta kami kina Maring Beth. Ba? Pauwi, may mga dala kaming balot. Ready siya doon. May mga ganyong host na talagang maraming pinaluto para may balot. Okay, so walang masama dyan. Ready na mga plastic container na ipapadala. Ang poverty mentality ay ito. Meron ka naman, ay kapangagaw ka pa. Para kang laging gusto mong puno naman ang rep mo, kapangagaw ka pa. At saka maaari ba namang ganun lagi ang mindset mo? Masama lagi ang tingin mo sa natirang pagkain? Pwede ba namang ganun? Aba, tapos na. Marami pa. At ito, ipastyle mo. Papalapit-lapit ka na sa mesa. At naglilinis-linis ka ng mga pinggan. At tapos sasabihin mo, yun nga palang aso ko. Dito ko po napagtanto, mahal na mahal natin ang ating aso.
Alam naman niyo yung istorya sa restaurant, ano? Yung nahihiya na ipabalot yung pagkain. Sabi sa waiter oh, sir, kuya, pakibalot naman na rin kasi may aso kami. Opo. Pero wala namang aso. Ay, kung ba't nahihiya? Binayada naman niya. Wala namang problema doon. Sabi nung waiter, Ma'am, sinama ko na rin po yung natira doon. Siya ka. Hindi ka kumikilos na mayaman. Mayaman ka na. Kikilos kang mayaman. Ganito ha. Hindi ka kikilos ng mayaman dahil mayaman ka. Kikilos kang mayaman dahil nananampalataya ka na tinubos ka na ng Diyos sa sumpa ng kahirapan. Kaya ikaw, sige. Kaya iba kang kumilos. May natirang pagkain, ibigay sa mga nangangailangan. Practice lang yan. Kailangan maalis sa isip natin yung kulang. Kikilos kang kulang, kikilos kang hindi kulang kasi nananampalataya ka. Kaya kapag may handaan at buffet, wag naman pagkukuha paulo. Alam niyo yung yung hindi malukso ng pusa. Ako'y hanga kung ano ang kaya ng pinggang dalhin. Ano, talagang minsan natingin ako, talagang pataasan. Woo! Kung minsan napapatingin Pero, mabilis lang dahil ayaw ko naman siyang mapahiya. Pero, hindi talaga. Laging nakakabalik. Buffet nga Alam mo gayang nagpapabuffet, ang bisita nila ay 80, ang ipapahanda laging labis. Maghanda po kayo sa 100. Bakit po? Baka po may dumating na paulo. May dumating na ibang tao. Kaya lagi yung labis. Kung maubusan, Pastor, paano kung maubusan? Hindi bale, wag lang ikaw ang nang-ubos. Bakit? Kasi giver ka. Kasi mayaman ka. Amen ba? Sabihin mo, mayaman ako. Isuot mo ang maganda mong damit o t-shirt. Huwag mo laging ihanda sa magandang lakaran. Hindi na naisuot nire-reserve ko sa magandang lakaran. Sa magandang mga lakad. Hindi na dumating yung magandang lakad Kahit maluma yan, magkakameron muli. Yan ang thinking ng mayaman. Para naman kung kumilos nung binigyan ni Lord, wala nang kasunod Aba, hindi ganun ang Lord natin. Amen ba? God supplies your needs according to His riches and glory. Anong pagkakaalam mo sa kaharian ng Diyos? May shortage? Nako, hindi ko muna susutan damit na ito. Bakit? Nagrarally ang mga anghel sa langit. Hindi daw muna sila mananahi ng ganitong damit. Hindi lang kailangan ay makaahon sa kahirapan, ang kailangan ay makaahon sa kaisipang mahirap. Matutong mamuhay ng hindi takot dahil nagtitiwala ka sa Diyos na pinanggagalingan ng mabubuting bagay. Ano pa yung mga poverty mentality? Nag-i-enjoy ba kayo? Tinatamaan ba kayo? Maganda yung enjoy, may tama pa. Laging ang paniwala, hindi niya maa-afford. Pag nakakita ng sasakyan, kaganda, sana all. Ay, lagi ka lang sana all, lakad mang ginagawa. Bekene, men.
Tumigil na nga kayo ng pagko-comment yung mga sana all na yan, ha? Pwede naman walang pambili. Para lang yan sa mayayaman. Sino kaga? Mayaman. Yung pala mahal yan. Anong problema? Di ko yan rich. These are poverty statements. Salita ng mahirap yan. Hindi ka mahirap. Baguhin mo salita mo. Dahil ang paniwala mo ay hindi mo ma-afford, alam mo ang gagawin mo, hindi mo na pag-aakalaan. At malimit na pag-usapan ng mga yan ay kung ano meron ng iba. Alam mo ang meron yun ay meron ganyan, yun ay may ganyan. Ang isipin mo ay kung anong pwedeng magkameron ka. Gusto mo mag-college? Pag-pray mo, taniman mo, pagtrabahuan mo, pag-ipunan mo. Limbawa, naging industry dito yung pamimitas ng kalamansi Maraming mga tagalipa ang bumili ng lupa dito sa Rosario nung nagmahalan ng lupa sa Lipa, bumili ng lupa sa Rosario at nagtanim ng kalamansi. Ayan pala, pag namumunga na, kailangan nila ng labor. Talaga namang nakita ng malaki minsan. Minsan daw sa pamimitas sa isang araw, nakita ng 1,000. 800. Pag magagaling mamitas, puntahan niya mga yan. Okay. Paano kung matapos mamitas ng kalamansi, sa hapon ay mag-iinuman? Ano nangyari dun sa 1,000 mo? Tapos bibili pa ng yosi, tataya pa sa weteng. Alam mo kung ano ito? Sumpa ng kahirapan. Ang kinita mo ay ipunin mo. Then, ibili mo ng baboy. Wala akong pakain, dumali ka na naman. Kulang. Makipag-usap ka kay Sister Beth, nagpapaiwi yan. Ayos ba? Paano yon? Pag nabanggit ako kay Chef Anto, nagpapadala yan ng pagkain. Yung binanggit ko yung baboy, paano yon? Niisip ko mahirap-hirap yun. Ang kikitain mo sa baboy, ipunin mo. Ibili mo ng baka. Hindi mamahaling cellphone. Kumita sa baboy, ang ganda ng cellphone. Hanggang cellphone mo yung mga anak ng baboy. Ang kikitain mo sa baka, ipunin mo, ibili mo ng tricycle. Yung cash, kang bibili ng utang, napakamahal kapag utang. At habang patuloy mong ginagawa ito, dumarami ang pinagkakakitaan mo, sabay-sabay na kumikita. Papaano kapag kaaring baboy ay namatay? Papaano pag kaaring... di kayo tumigil na sa bahay, kayo tumulog. Puro takot. Anong gagawin? Ang mga anak ng Diyos ay pabor. Ang pabor ng Diyos ay nasa mga anak ng Diyos. Kung may sobra ka, yan ay hindi para dumami ang iyong bibilhin, kundi dumami ang iyong pagkikitaan. Huwag mong paramihin ang pinagkakagastusan mo, ang paramihin mo yung pinagkikitaan mo. Kung di mo alam kung paano magtanong ka sa marunong at magpaturo ka, magpamentor ka. Nariyan kasi Engineer Ruel. Engineer Ruel, nariyan ka ga? Taas ang kamay. Yun. Yan, gusto mong mangontrata, magpaturo ka kay Engineer Ruel. Gusto mong kukumita ng malaki sa baboy, magpaturo ka kay Tiboy. Nakakinita niya. Nasaan si Tiboy? Nakabili ng gusto mong magtayo ng milk tea, paturo ka kay Efren. Kung ituturo. Di sasabihin mo, hindi naman ako dito magtatayo, ako naman sa malayo. Do something. Learn some skills. Gusto mo matutong gumawa ng bintana? Wala magtuturo. Paano kumilos yung may poverty mentality? Laging na lang iniisip siya'y biktima. Kung ang tatay ko lang hindi lasenggo, kung ang tatay ko lang hindi sugarol,
nakapag-aral sana ako. Kung ako lang sanang na-promote, di nabili ko yung sasakyang iyan. Sip-sip naman yung aking katrabahong yan. Kaya sa kanya naibigay. Kung hindi lang nangyari sa akin yun, sana'y masaya na ako. Kung ang gobyerno lang ay mahusay. Alam mo, pag ikaw hindi tumigil sa mga sisisihin mo, walang mangyayari sa buhay mo. Tumigil ka, kumilos na ikay biktima ng kung sino man. No. Napakarami nating sisihin, pwedeng sisihin sa nangyayari sa buhay natin. Don't play the role of a victim. Biktima ka lang kung hahayaan mo maging biktima ang iyong puso't damdamin. Anong gagawin mo? Let healing flow, then move on, then live your life. Ano ibig ko sabihin? Pag lagi mo sisisihin yung mga nagdaan, paano ka mabubuhay ng masaya? Kaya dito sa mundong ito, laging kailangan ng pagpapatawad. Dahil laging merong mananakit eh. Kung ang akin lamang lolo, ay hindi binenta yung aming mga lupa. Sino kang lolo? Ay, yung ama ng aking lolo, ama ng lolo. Ang layo na. Hanggang ngayon yung pasinisisi mo. Alam mo, ito daw lupang ito daw amin noon eh. O ano ngayon? Ay, lais, binenta ng akin, lulo. O ano ngayon? Kung diyan ka nabubuhay, kapatid, don't play the role of a victim. Tingnan mo ang nangyayari sa iyo as an opportunity to rise up. Yes, hindi madali, pero that is the only way to grow. Stop being a victim ng mga nangyari noon. Live in love and forgiveness. Amen? Ano pa? Laging iniisip na hindi na magbabago ang buhay. Ako'y pinanganak ng mahirap eh. Mamatay ng ganyan. Kaya maniwala na maganda ang bukas. Alam mo, yung ating environment, ayan humuhubog sa ating pag-iisip eh. Saan ba natin natutuhan ng ating mga ugali? Lalo na sa finances. Hindi naman yan itinuturo sa school. Natutuhan natin yan sa mga nakasama nating matatanda sa atin. Malimit ang ating mga magulang. Kapag ang iyong magulang ay magastos, then magiging magastos ka rin. Pero pag ang parents mo ay they spend the money wisely, you will be influenced in a better way. Kapag sa bahay ninyo walang budgeting to make money last, uubusin pa sa mga bisyo, nako, yun din ang matututunan. Ubus-ubos yan. Kaya minsan, kailangan umalis ka muna sa environment mo para magtagumpay. I believe that. Kita ninyo yung picture na nakaupo sa hagdan na naghihinguto? Yung kasunod-sunod, naghihinguto. Sa ako'y, ay talaga namang systematic. Yung nakaikot sa lamesa at nagbibingo ng inyong environment o nagtotong-its, alam mo minsan kailangan ikaw muna'y lumayo. Sumama ka sa mga tao na may ambisyon. Sumama ka sa mga tao may direksyon. Kaya yung mga nag-abroad minsan, nababago ang isip nila. Kasi umalis sila sa kanilang environment. At magpapasya sila, I will not walk the same steps na nilakaran nila. Sisipagan ko, mag-iipon ako, bibilhin ko, dahil meron kang direksyon. Nakakahawang environment. And lastly, ayan pang mga isip ng mga poverty mentality, yan igalit sa mayayaman. Pag may mayaman, yan naman may masama ugali. Di ka mainaano eh. Tapos questionin pa yung mga desisyon. Bakit gaya? Mga dami-dami sasakyan. Yan ka na may masasakyan na sabay-sabay. Sayang lang ang pera. Hindi naman pera mo ang ginastos eh. Walang masama sa maging mayaman. Don't feel guilty when you have more than someone else. Huwag kang mag-guilty. Yung iba, hindi na hirap na, tinatago ang kanyang binili. Bakit? Nagigilty kasi pag may nakakita, tingnan mo yung mga yan. Bili ng bili kung ganun may ibinibigay sa mahihirap. Bakit mo naman lagi nang gustong kuhanin ang pera ng mayayaman? Hindi mo naman alam yung mga charity work ng mga yan. Hindi naman. Ang nakikita mo lang bumili ng sasakyan. Pag ganyan ang iyong isipan, ikay may poverty mentality. Wine-welcome natin na pagpalain tayo ng Diyos kahit hindi natin deserve. We focus on the giver rather than the blessing.
Kaya pag may nakita kang pinagpapala, pasalamatan mo ang Diyos. Lord, pagpalain mo pa siya at sunod na ako. Now, I want you to make a decision today. Gusto mo na ba yung tayo mong yan financially sa buhay mo? O ikaw ba'y pagod na sa utang, sa pressure ng utang? If so, decide today to do whatever it takes to achieve financial independence. Magpasya ka ngayon. Hindi mo na kailangan maging mahirap. Ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Ako'y naniniwala, basta meron kang hawakan, pagpapalaan niya ng Diyos. Maaaring meron kang hawakan, mas pagpapalain kaysa sa dito, pero parehong pagpapalain yan, kailangan lang may hawakan ka. Alsin mo sa isipan mo, laging na kayo manghihingi. Alsin mo yan. Kasi hindi dadaloy ang pagpapala kung laging yun ang thinking. Alsin mo sa isipan mo, ikay magpapalibre, ikaw ay mangungutang. Alsin mo muna. Kasi pinipigilan mo na ang iba pang mga avenues ni Lord kung saan pwede siyang kumilos. Si Val, nasaan si Val? Val, are you here? Yan. Tayo nga, Val. Yan. Alam mo yan si Val? Ayan gustong mag-aaral, hindi man makapag-aral. Alam mo bang may nagpa-aral dyan? Ang nagpa-aral sa kanya ay kaibigan niya. Babae. May asawa. Nag-usap yung mag-asawa para tulungan si Val. Nagna-nursing ka, Val? Nursing ano? At pagkatapos, pinag-open siya ng account. Alam mo, nung isang araw, nakita ko yan sa SM. Sabi daw noong natulong sa kanya, hindi niya ka mag-anak ha. Hindi niya ka ano-ano. Friend, pinadala siya ng 100,000. Bumili daw ng cellphone. Nandoon at nagtatatanong. Pumunta sa Globe. Sabi, bibilin ko na ho lahat. Yung kontrata, babayad ako na ho lahat. Hindi, ganon siya, kumilos, mayaman eh. Tapos sabi sa kanya, pinag-open pa siya ng account. Dito mo kukunin yung iba mong mga gastusin. Alam mo yung mga taong hindi sanay sa ganon? Masamang mag-isip. May relasyon kayo? Ang labo, ano? Hindi nila alam na ang Diyos ay pwedeng kumilos sa paraang hindi. Na ang Diyos ay pwedeng kumilos sa paraang hindi mo talaga inaasahang pwedeng mangyari. Marami na ditong nakakaranas noon. Yung mga hindi sanay ang labas, dito normal na yon. Sinong susunod doon? Alam mo yang si Val? Yan ay bayad na ang tuition. Hanggang doctorate, ano? Hindi siya nag-aalala. Aral lang siya. Kung kayo bumili na ng motor. May motor ka na? Okay. Aral lang. Kaya ibang lakad ni Bal ngayon eh. Parang kang may spring. Ikaw ay mayaman. Ikaw ay mayaman. Magpasya ka ngayon. Natanggapin ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus na though He was rich, He became poor so that in His poverty, you will be rich. Come on, stand up. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya kapag sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binawalan lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos, sabihin mo. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Sinabi ng Diyos,
aangat ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, kasi sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Dumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa pinapupunta. Mula hilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Dumaragas ang pagpapala, aking nakamtan ka. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kanino yon? Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinong masaya? Kaya't ako'y magsasaya. Woo! Kapag sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragasa pala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa pinapupunta. Mula hilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragasa ang pagpapala. Come on, declare! Lumaragasa ang pagpapala. Lumaragasa ang pagpapala. Rumaragasa! Lumaragas ang Rumaragasa! Lumaragas ang pagpapala. Rumaragasa! Lumaragas ang Rumaragasa! Lumaragas ang pagpapala. Rumaragasa! Ang pagpapala. Rumaragasa! Rumaragasa! Lumaragas ang pagpapala. Lumaragas ang pagpapala. Aking nakamtan ka. Yes! I declare in the name of Jesus, lahat na pressured na sa utang, you are receiving freedom today. You are receiving freedom today. Ikaw na meron kang hinahawakan, you are touching something. God is saying, anak, I am prospering whatever you are touching. I am prospering it. Ikaw naman na nagpe-pray na meron kang matrabaho, meron kang manegosyo. God is giving you ideas. God is giving you connection. God is giving you favor, favor, favor. Father God, marami pong salamat. Ikaw ay naging mahirap upang kami maging mayaman. Lord God, we are claiming that promise for us. And Lord, we are not forgetting kung ano ang purpose ng kayamanan so that we will abound in good works. So that, Lord God, kami magamit mo to expand your kingdom. At Lord God, upang ma-enjoy din namin, Lord God. Kaya Panginoon, salamat po because everybody here, including the people who are in the live stream, watching right now, ang pagpapala ng Diyos ay sumasagana at rumaragasa sa buhay mo. Ngayong 2021, humanda ka. Breakthrough after breakthrough. May mga bagay na mangyayari sa iyo na hindi mo nararanasan dati. Kakaibang pagpapala. Sobra, bigla, marami. Sa iyo yon. Kanino yon? Kanino yon? Akin yun! Kanino yon? Akin yun! Woo! Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa kinapupunta. Mula hilaga, kanluran, ibang silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala. Lumaragas ang pagpapala. Lumaragas ang pagpapala. Aking nakamtan ka.